Samantala, papayagan na ng COMELEC ang tinatawag pong warrantless arrest ng mga individual na maaaktuhang bumibili at nagbebenta ng boto ngayong 2025 national local elections at maging sa unang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang ibig sabihin po nito, bukod sa mga otoridad, pwede na ring mang-aresto ang isang ordinaryong mamamayan na makakakita ng aktual na vote buying at vote selling. Detalye sa live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads? Yes, Ali, seryoso ang Commission on Elections na malabanan ang talamak na vote buying at selling tuwing panahon ng eleksyon. Kaya sabi ng poll body, papayagan nila ang warrantless o maging citizen's arrest ngayon darating na halalan. Hindi man tuluyang masawata, gusto ng Commission on Elections na mabawasan ang talamak na bilihan at bentahan ng boto tuwing halalan. Kaya para mapalakas ang kanilang Committee on Kontrabigay, naglabas ng resolusyon ng COMELEC na tumutukoy sa mga kapangyarihan nito. Nakasaad sa nasabing resolusyon na pinapayagan ang law enforcement authorities na arestuhin ang isang individual na naaktuhang sangkot sa vote buying and selling kahit walang warrant. Warrantless arrest, pwede naman talaga kasi ang warrantless arrest ay pinapayagan mismo ng Rules of Court of the Philippines at mismo Korte Suprema ay nagbibigay ng pahintulot sa warrantless arrest, lalo pa kung yung aarestuhin ay caught in flagrante delicto. Ang ibig sabihin po nun sa ating mga kababayan, caught in the act. Pero sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, hindi lang otoridad ang pwedeng mang-aresto, kundi maging mga ordinaryong mamamayan. Nakita mo nang namimili ng boto, ibig sabihin ba tatakbo ka pa sa bayan? Nasa barangay yun ang layo-layo, ilang kilometro. Tatakbo ka pa sa bayan para ikaw ay maghanap ng pulis para lang arestuhin yung namimili? Hindi ba there and then? Kung ikaw din lang ay medyo, kasing liit ko lang ang arestuhin yung namimili, tapos pagkalaki-laki mo naman, kaya mo naman palang arestuhin yung tao, pwede mong gawin yun, warrantless arrest at citizen's arrest pa siya. Citizen's arrest, wala po kayo makikitang word na citizen's arrest sa rules namin. Pero sa rules of court at sa decision ng Supreme Court, lagi pong ina-affirm ang citizen's arrest. Sapagkat ang pag-aresto sa mga taong nagkukumit ng krimen in your presence ay hindi lamang para sa mga law enforcement authorities, kahit po sa ordinary citizen. Kaya lang, pero babala ng COMELEC, huwag din itong basta-basta gagawin dahil baka ikapahamak mo ito. ang atin lang pong babala sa ating mga kababayan, kung kaya din lang naman natin humingi ng tulong sa iba, lalo na po sa ating mga law enforcement authorities, mas maganda pong ganun ang gawin natin sapagkat siyempre, yung mga namimili ng boto, hindi po mamimili yan ng walang kasama o kaya naman wala silang pamprotekta sa kanilang sarili. At dapat natin silang masawata, kaya lang po, kinakailangan protektahan naman natin ang ating sarili. Sa gitna ng puspusang paghahanda ng COMELEC sa darating na eleksyon, may 2 bakanteng posisyon ngayon sa Anbank. Ito'y matapos magretiro sina Commissioners Marlon Casquejo at Socorro Inting. Sabi ni Garcia sa kanilang natanggap na impormasyon, umabot na sa 200 ang nag-apply para sa 2 bakanteng posisyon sa poll body. Nasa 20 aniya sa mga ito ang hiningan siya ng opinyon at nagbigay naman siya. Muling nanawagan si Garcia kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sana ay insider ang italaga sa pwesto. 2 buwan na lang eleksyon na. Exactly 97 days before the election of May 12. So isipin niyo po sa panahon na natitira, kung talaga pong outsiders at hindi natin minamaliit ang outsiders. In fact, napakataas ng respeto natin sa kanila. Kaya lamang po, sa 2 buwan halos, paano po malalaman yung problemang kinakaharap kung meron man? Paano po malalaman yung mga taong involved sa in charge kung sino yung mga ganyan? Sakaling magtalaga ang Pangulo, ayon kay Garcia, habang nakabreak ang sesyon ng Kongreso, magiging ad interim appointee ito na magiging epektibo lang habang wala pang sesyon. Sa nagpapatuloy naman na printing ng mga balota na gagamitin para sa halalan, sabi ni Garcia, umabot na sa higit 11 milyong balota ang naimprenta sa National Printing Office. Bagamat mabilis ang pag-imprenta dahil 6 na ang makina na kanilang ginagamit, natatagalan naman sila sa verifikasyon ng mga balota. Ang isa ay pisikal na pagsusuri at ang isa, idinadaan ito sa automated counting machines para makita kung may problema. Plano naman ng COMELEC na magdagdag pa ng mga tauhan para sa verification process. Naghahanap na rin sila ng lugar na magiging extension para sa pagberipika ng mga balota dahil maliit na raw ang espasyo sa National Printing Office. Balik sa inyo dyan, Ali. Oo. Mads, nakapagpalabas na ba ng mga panuntunan ng COMELEC tungkol sa pamamahagi ng AKAP?
Ali, yan ang hinihintay pa natin na mailabas ng Commission on Elections yung patungkol sa guidelines diyan dahil hinihintay nila yung guidelines naman ng manggagaling sa DSWD. At dito pala sa itatalaga ng mga COMELEC commissioners dahil magre-retiro nga si Casquejo at si Inting, dun sa may suggestion kasi si election lawyer attorney Romeo Macalintal na manggaling sa oposisyon. Nag-react na ba dito si COMELEC Chair George Garcia? Wala pang ibinibigay na reaksyon patungkol dyan si Chairman George Garcia. Pero ang sabi niya ay bukas naman sila sa COMELEC kahit saan manggaling dahil alam naman niya yung na hindi magtatalaga ang Pangulo ng hindi kumbaga dekalibre at malaki yung maitutulong sa Commission on Elections lalo na abala sila ngayon sa mga preparasyon para sa darating na halalan. Okay, klaro. Maraming salamat. Madeline Villar Moratillo, nag-uulat live. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.